Hello everyone. So ayan, my name is Jonas Hernandez and sa video na ito ay gagawa tayo ng isang belt tensioner. Ano ba 'yon? Di ko rin alam pero kailangan natin gawin. So ayan, bago tayo mag-assemble, syempre, kailangan natin gawin yung mga necessary. Which is yung components. So gagawa tayo ng base dito ngayon. Yan, bilog-bilog, line-line. And pagpasensyahan nyo na yung video, naka-timelapse siya kasi masyadong mabigat sa phone and phone lang yung pang-edit ko. Although naka-laptop is di siya ganun nakakapag-edit ng video. So yan. Pagka-extrude natin sa isang part kasi kaya nagkaroon ng tatlong type na extrusion is magkakaiba sila ng value. Dito naman gagawa tayo ng screw and yan. And after na naggawa tayong thread and voila! And next naman is another screw to. Pero magkaiba ng dimension, magkaiba ng haba. So, check natin kung paano. Yan, oh. Yan, oh yan. Oh, voila! Yan. Ang next naman is gagawa tayo ng, anong tawag dito? Ano gagawin natin? Wait. Sige, ipagpatuloy na lang natin. Alamin natin kung ano yung ginagawa. Pero, gagawa tayo ng isang angular or which is, I think, ito yung pulley natin sa loob. Ito yung iikot and ito yung may angle kasi kaya yan inutay-utay natin para alam mo yun, di tayo mahirapan and if kaya, mirror pero di natin siya ginamitan since may naka-circle sa kabilang side. So, guhit-guhit, line-line. Ayan, kita nyo, may kachat pa, grabe. Ayan, check natin yung dimensions. Nagawa ko dyan ng construction line, pag-serve lang as reference and madali na din yung pag-guiding, And todo check siya ang dimension kung tama ba. Ayun. And gumawa tayo ng circle. Then sa circle na yun, since parang mali siya, ilipat natin yung line para lang mas tugma. Yan. Then, may distance na 4 from dun sa curve para mas maganda siyang tingnan. Then, after nito, hintayin lang natin. After nito is gagamitin natin siya ng sweep para revolve pala, revolve. Ganyan. Para mas maganda tingnan and mabuo natin yung shape na hinahanap natin. And next thing is gagawa naman tayo ng ito is yung ating square na nut. Square nut. Ayun lang. Gawa tayong box, bilog, threading, and and voila, tapos na. And next naman doon is gagawa naman tayo ng tawag doon collar. Ito yung lalagyan natin sa sa may pulley natin mamaya. Bilog-bilog. Yan. Kung hindi siya tumama is ito yung sa screw natin. Since siya, hexagon, gawa mo tayo ng polygon na feature ng ating SolidWorks para mas madali and threading. Then, voila, tapos na. Then, next move tayo sa another component which is yung ating, tawag dito? Pulley shaft. Arm shaft pala muna. So, sa arm shaft na to, may isang bilog lang. Then, yan. Gawa-gawa lang, ganyan. Butas-butas. Check kung may tama, kung mala, yan. And yan, nalito ako dyan kasi hindi ako basta-basta mapag-drawing ng bilog sa whole wizard. And I don't know why. And yan. Kunwari nagagawa, Yan. And ayun. Wait natin. Yan. Next tayo sa, pulley shaft naman siya. Same siya, pero dito is dalawang butas dapat. Ay, mali bala. Yan. And ito na yung assembly natin. Sa assembly natin na to is pagsasama-samahin lang natin yung bawat components. And kung mapapansin nyo, inuna natin yung isang arm shaft para ikabit yung yung pulley natin. And together yung sa ating fillets and rounds, magka-connect sila dyan. Then after sila mapag-connect is sinunod ko yung screw natin para mag-fix yung
fillets and rounds. After nun, ilagay natin yung screw or ah, square nut natin sa baba para mag-fix siya. And after nun, i-insert na natin yung ating pulley shaft. And medyo nahihirapan pa galaw yan kasi nagalaw lahat. Pulley shaft, kailangan siya naka-mate siya, no? Pero ang ginamit ko lahat dyan is mate lang. And ayan, after natin ma-mate siya dyan, i-insert naman natin yung ating bilog, which is yung bushing ba siya? Hindi. Oo, bushing. Then yung ating collar. Yun yung tamang pagkakasunod-sunod. And hintayin na natin matapos. And thanks for watching po. Hope you enjoy po it. And if may mga katanungan kayo, huwag kayo lumapit sa akin. Yun lamang po and maraming salamat.